Ayan, mega love shoutout po sa inyong lahat. Luzon, Visayas, at Republic of Mindanao, Province of China. So ngayon po mga kababayan, meron lang po akong gustong reaksyonan. Actually, ah, hindi ko lubos maisip na bakit may mga ganitong pangyayari. Bakit may mga ganitong katangahan ba to or kadramahan? Actually, ang pagkakaalam ko mga kababayan, itong si Vice President Sara Duterte ay isang tawag dito, isang Vice President, isang politician. Hindi po siya artista. Diba? Hindi po siya artista, hindi po siya ah, sumasali sa mga kung anumang drama, hindi niya rin nakikita na lumabas siya sa TV. Pero kamakailan lang binalita nga na meron siyang sugat sa lieg, no? Meron siyang sugat sa lieg na kung saan yung iilan nga na mga kababayan natin mga Pilipino no na minsan napapansin nila nandito sa kaliwa, minsan nasa gitna, minsan nasa gilid. Kaya minsan hindi na sila nagdadalawang isip kahit ako tinatanong, Kent, anong magiging reaction mo? Ano magiging komento mo sa patungkol sa sugat nga ni Vice President Sara sa lieg? Sabi ko naman, ha? Hindi ko alam kung bakit nagkaroon siya ng sugat. Kasi actually sabi nga ni ilan na mga DDS na bobo, 'di ba na yun daw ang sugat sa liig na yan ay si BBM daw may kasalanan yan. Tapos si BBM daw ang nag-attempt na sugatan si Inday. Ngayon sabi ko, ha? Ganun ba yun? Oo. Kasi nga daw, meron daw gustong mag-attempt kay Inday. Tapos hindi daw nagtagumpay. Hindi daw nag-success yung pag-attempt. Kasi lumalaban daw si Inday. Ngayon, para sa akin, paano ka ba naman na masugatan sa liig kung meron kang 433 bodyguards? Ulitin ko ha, 433 or 433. 433. Oo, sa madaling salita. 433 sa Spanish. So ngayon, sabi ko, gawa-gawa niya lang yan kasi hanap simpatya yan para ang Pilipino, ang taong bayan, maawa sa kanya. Paniwalaan siya, kemirot-kemirot. So, pakita ko po sa inyo dito, ayan po yung sugat niya sa liig. Kung napansin niyo po, ayan po sa screen, no? Minsan yung sugat niya nasa kanan, minsan nasa kaliwa, minsan nasa gitna, minsan magugulat ka, nandito na banda sa dibdib. Kaya, sabi ko, anong klaseng kadramahan ito? Anong klaseng kaartihan ito at anong klaseng political strategy ito para paniwalaan ng tao at makahanap ng simpatya no ng Pilipino. So ngayon, mga kababayan, napansin ko lang bukod sa sugat sa liig, may pilay na naman siya. Diyos mio, Marimar. Bukod sa may sugat siya sa liig, ngayon, may pilay na naman siya. Kaya sabi ko, hala, anong nangyari? Sabi ko, hala, bakit nagkaganon? Bakit may ganyang senaryo? Bakit may ganong pangyayari na actually may sugat siya sa liig? Sabi ko, may pilay siya. Kasi bukod sa sugat sa liig, hindi na ako nagtataka kung sino man ang nagsugat niyan. Malamang sa malamang, kaaway niya. Malamang hindi mo naman susugatan niya kung hindi mo kaaway ang tao. Or else, siya lang ang nagsugat sa liig niya. Pero ngayon, mga kababayan, meron ko ipakita sa inyo na isang picture na naman. Ayan, may bandage na naman yung braso niya. So, ano na naman ano na naman nangyari, Inday? Ano na naman yan? Diyos ko po, bakit nagkaganyan ka na naman, Day? Minsan kasi, actually, ito baka magulat na naman kayo. Ang pilay niya, ang pilay niya nasa kaliwa. Baka magulat kayo. Sunod araw niyan, ang pilay niya nandito na naman sa kanan. Nako, sabi ko sa inyo, mga kababayan. Kaya minsan, natatawa na din po ako mag-isip. Minsan, sabi ko nga, alam mo, hindi na normal na
tao yung ganyan. Kung hindi abnormal, baliw, di ba? Hindi na normal kasi yung taong gumagawa ng ganyan, mga kababayan. Alam niyo ba kung bakit? Sino ba namang tanga na susugatan mo yung sarili mo at sino ba namang tanga na pipilayan mo yung braso mo? Di ba? Oh, at sino ito ha, para sa akin, ganito yan. Yung pilay niya sa braso, bago lang po yan, wala pang linggo yan. Oo, para sa akin, gusto ko lang reaksyonan yung pilay na yan ha. Either yung pilay na yan, nakamit niya sa pakipagbugbugan niya sa asawa niya, or nakamit niya sa pakipagbugbugan niya sa tatay niya, or sa mga kapatid niya. Kasi bakit? Sa bagsak kasi ang survey ni Inday. Bagsak ang survey. So ngayon, pag bagsak ang survey, syempre, yung mga kapatid niya, magagalit yun. No? Yung tatay niya, magagalit yun. Bakit? Bagsak ang survey. Or else, kaya niya nakamit yung pilay na yan, baka nagwala. Diba? Malay natin, nagwawala siya doon. No? Kung ano-anong mahahawakan niya, pinagsusuntok niya yun. Kasi mahilig manuntok yan eh. Oh, baka pinagsusundok niya yung pader, baka tawag dito, baka nagwawala siya. Nagwawala siya, pinagsusuntok niya yung pader, pinag-uuntog niya yung ulo niya, pinaghahampas niya kung ano-ano mga bakal, o di ba kaya pinagagano niya, nagwala siya. Oo, nagliwaliw siya sa loob ng kanyang pamamahay, o di kaya nakalimutan niya, hinampas niya yung hagdan, o di kaya sinuntok niya kung ano man nasuntok niya, di ba? O di kaya hindi niya matanggap sa survey na lagapak na po talaga siya. Oo. Kaya siguro nagwawala si Inday. Oo. Yun lang naman reaction ko, mga kababayan. At saka ito ha, kung ikaw, kung ikaw sa sarili mo matino ka, magawa mo bang pilayan yung sarili mo? 'Di ba? Actually, marami din nagsasabi, gawa-gawa na lang niya yan. Bakit? Kasi hahanap ng simpatya yan eh. Tapos pagbibintangan na naman yan si BBM. Si BBM na naman nagbali ng braso niya. Alam mo, sa totoo lang, Inday, kung sakali, ito ha, wala kasing maniniwala sa kanya na ipapapatay siya ni BBM. Wala ding maniniwala sa kanya na ipapapatay siya ni First Lady Lisa at saka ni Martin Romualdez. Walang naniniwala sa kanya. Bakit? Kung gusto talagang ipapatay, diretsuhin mo na. Yeah? Wala kasing naniniwala na ipapatay siya at wala din magtangka na pumatay sa kanya. Bakit? Sino ba tanga na papatay ng walang kamuang-muang yung papatayin mo? Kaya ang ginawa niya, sinaktan yung sarili niya, di ba? Para sa akin, kahit pa ilan pila yan, baka nalunggo na yung leeg niya dyan, maglakad siya, baliktad yung paa. Kasalanan po niya yan. Sino ba naman tanga na mag-attempt na patayin ka or saktan ka kung meron kang bodyguards? Di ba, meron kang 433 bodyguards minus 75. 300 plus pa rin. 433 minus 75. Kasi yun yung bodyguard niya. 433 ka bodyguards niya, kinuhaan, no? Minainusan or dinididigak, tawag dyan, dinidakan, no, ni General Marbel ng 75. Kasi nga, marami pong kulang na mga kapulisan sa Pilipinas. So, kinuha yung 75 ka personnel na bodyguard niya, nilagay sa pulis, tapos the rest, may 300 plus pa siyang natira. So, maniniwala po kayo na dahil kay BBM may gurgur siya sa lieg, dahil kay BBM may pilay siya sa kamay. Actually, para sa akin ha, ginawa niya yan, sinadya niya yan sa sarili niya. Bakit? Para yung simpatya at awa ng tao maawa sa kanya. Pero yung tao kasi, immune na sa kadramahan ni Inday. Actually, hindi naman siya artista, pero magaling siya magdrama. Oo, immune na ang tao. Hindi naman niniwala ang tao sa ganyang mga pakulo. Di ba? Ikaw ba naman, una may gurgur sa liig, tapos palipat-lipat, minsan nandito, minsan dito, minsan nasa ilalim, di ba? O, palipat-lipat yung mga gurgur. Kaya yung mga tao na nagsabi at nakakita, ay, parang iba na siya. Baliw ba siya? Tapos ngayon, napilay na naman sa kaliwa, ha? Kaliwa yan. Baka magulat tayo na sunod araw, nasa kanan naman yung pilay niya. Di ba? Wala na ako ibang masabi ay, hindi matino ang taong gumagawa ng kasakitan sa sarili. May mental problem po ang tawag dyan. Kasi actually, kung katulad niyan, naglaslas ka sa pulso mo, may mental problem po yan.
mas lalo naman yung nilaslas yung leeg tapos pinilayan yung kamay. Paano ka nga malaslas at paano ka mapilayan kung meron kang bodyguards? Napakarami, 20 nga lang ka bodyguards. Hindi ka na basta-bastang malapitan. Yung sa kanya, 433. Didakan lang ng 75, so may 300 plus pa. Paano ka mapilayan ng ganyan? Paano ka masugatan ng ganyan? So, alam na this. Minsan kasi, pag sawa na yung tao, sabi nga ng ibang Pilipino, hayaan nyo na lang yan siya kasi panggulo lang yan. Pag hindi nyo pansinin yan, mananahimik din yan. Ngayon, nanahimik nga nung lumabas pilay. Nanahimik nung lumabas pilay. Alam na this. So, yun lang yung aking reaction na mga kababayan. Luzon, Visayas at Mindanao, and Republic of Mindanao, Province of China, ni President Xi Gongyo, di ba? Jigongyo. Xi Gongyo. President Xi Gongyo Duterte. Ayan, so yun lang. Maraming salamat and see you next vlog. God first. Thank you.